Unang mga Kronika, Kabanata 23. Si David nga ay matanda na at puspos na mga araw, at ginawa niyang hari si Salomon na kanyang anak sa Israel, at pinisan niya ang lahat na prinsipe ng Israel, pati ang mga saserdote at ng mga Levita. At ang mga Levita ay binilang mula sa 30 taon na patanda, at ang kanilang bilang, ayon sa kanilang mga ulo, lalaki at lalaki, ay 38,000. Sa mga ito, 24,000 ang nagsisitingin ng gawa sa bahay ng Panginoon, at 6,000 ay mga pinuno at mga hukom, at 4,000 ay tagatanod pinto, at 4,000 ay mga awit sa Panginoon na may mga panugtog na aking ginawa, sabi ni David, upang ipangpuri. At hinati sila ni David sa mga hanay ayon sa mga anak ni Levi, si Herson, si Kowat, at si Merari. Sa mga Hersonita, si Ladan, at si Simi. Ang mga anak ni Ladan, si Jehiel na pinuno, at si Setan, at si Hoel, 3. Ang mga anak ni Simi, si Selomit, at si Hasiel, at si Aram, 3. Ang mga ito ang mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ni Ladan. At ang mga anak ni Simi, si Hahat, si Sinat, at si Heus, at si Berayas. Ang 4 na ito ang mga anak ni Simi, at si Hahat ay siyang pinuno, at si Sinat ang 2. Ngunit si Heus at si Berayas ay hindi nagkaroon ng maraming anak, kaya't sila'y naging isang sangbahayan ng mga magulang sa isang bilang. Ang mga anak ni Kowat, si Amram, si Ishar, si Hebron, at si Uziel. 4. Ang mga anak ni Amram, si Aaron at si Moises. At si Aaron ay nahiwalay upang kanyang ariing banal ang mga kabanal-banalang bagay niya at ng kanyang mga anak magpakailanman, upang magsunog ng kamangyan sa harap ng Panginoon, upang mangasiwa sa kanya, at upang bumasbas sa pamamagitan ng kanyang pangalan, magpakailanman. Ngunit tungkol kay Moises na lalaki ng Diyos, ang kanyang mga anak ay ibinilang sa lipi ni Levi. Ang mga anak ni Moises, si Herson at si Eliezer. Ang mga anak ni Herson, si Sebuel na pinuno, at ang mga anak ni Eliezer, si Rehabayan na pinuno, at si Eliezer ay hindi nagkaroon ng ibang mga anak. Ngunit ang mga anak ni Rehabaya ay totoong marami. Ang mga anak ni Ishar, si Selomit na pinuno. Ang mga anak ni Hebron, si Heraya ang pinuno, si Amarayas ang 2, si Hahasiel ang 3, at si Hekaman ang 4. Ang mga anak ni Uziel, si Mika ang pinuno, at si Isaya ang 2. Ang mga anak ni Merari, si Mahali at si Musi. Ang mga anak ni Mahali, si Eleazar at si Kis. At si Eleazar ay namatay, at hindi nagkaanak ng lalaki, kundi mga babae lamang, at nangag-asawa sa kanila ang kanilang mga kapatid na mga anak ni Kis. Ang mga anak ni Musi, si Mahali, at si Eder, at si Jeremot, 3. Ang mga ito ang mga anak ni Levi, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, sa makatwid bagay, mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang doon sa mga nabilang, sa bilang ng mga pangalan, ayon sa kanilang mga ulo,
na nagsigawa ng gawain sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon mula sa 20 taong gulang na patanda, sapagkat sinabi ni David, ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayan, at siya'y tumatahan sa Jerusalem magpakailanman. At ang mga Levita naman ay hindi na magkakailangan pang pasanin ang tabernakulo at ang lahat na kasangkapan niyaon sa paglilingkod doon, sapagkat ayon sa mga huling salita ni David ay nabilang ang mga anak ni Levi mula sa 20 taong gulang na patanda, sapagkat ang kanilang katungkulan ay tumulong sa mga anak ni Aaron sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon, sa mga looban at sa mga silid, at sa paglilinis ng lahat na banal na bagay, sa gawain na paglilingkod sa bahay ng Diyos, gayon din sa tinapay na handog, at sa mainam na harina na pinakahandog na harina, maging sa mga manipis na tinapay na walang libadura, at doon sa niluto sa kawali, at doon sa pinirito, at sa lahat na sari-saring takalan at panakal, at upang tumayo tuwing umaga na pasalamat at pumuri sa Panginoon, at gayon din naman sa hapon, at upang maghandog ng lahat na handog sa Panginoon na susunugin sa mga sabat, sa mga bagong buwan, at sa mga takdang kapistahan, sa bilang alinsunod sa utos tungkol sa kanila, na palagi sa harap ng Panginoon, at sila ang magsisipag-ingat ng katungkulan sa tabernakulo ng kapisanan, at ng katungkulan sa banal na dako, at ng katungkulan ng mga anak ni Aaron na kanilang mga kapatid sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon. Unang mga Kronika, Kabanata 24, at ang pagkabahagi ng mga anak ni Aaron ay ito. Ang mga anak ni Aaron, si Nadab at si Abihu, si Eleazar at si Itamar. Ngunit si Nadab at si Abihu ay namatay na una sa kanilang ama, at hindi nangagkaanak, kaya't si Eleazar at si Itamar ang nagsigawa ng katungkulang pagkasaserdote, at si David na kasama ni Sadok sa mga anak ni Eleazar, at si Ahimelech sa mga anak ni Itamar, ay siyang bumahagi sa kanila ayon sa kanilang paglilingkod, at may higit na mga pinuno na nasumpungan sa mga anak ni Eleazar kaysa mga anak ni Itamar, at ganito nila binahagi. Sa mga anak ni Eleazar ay may 16 na mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang, at sa mga anak ni Itamar, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, 8. Ganito nila binahagi sa pamamagitan ng sapalaran ng isa't isa sa kanila, sapagkat may mga prinsipe sa santuaryo at mga prinsipe ng Diyos sa mga anak ni Eleazar, at gayon din sa mga anak ni Itamar, at si Semeayas na anak ni Natanael na kalihim, na sa mga Levita ay isinulat sila sa harapan ng hari at ng mga prinsipe, at si Sadok na saserdote, at ni Ahimelech na anak ni Abiatar, at ng mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga saserdote, at ng mga Levita. Isang sangbahayan ng mga magulang ay kinuha para kay Eleazar, at isa'y kinuha para sa kay Itamar. Ang unang kapalaran ay lumabas kay Hoyarib, ang ikalaway kay Hedaaya, ang ikatlo ay kay Harim, ang ikaapat ay kay Seyorim,
ang ikalima ay kay Malkayas, ang ikaanim ay kay Mayanim, ang ikapito ay kay Kos, ang ikawalo ay kay Abayas, ang ikasyam ay kay Jesua, ang ikasampu ay kay Sekanaya, ang ikalabing isa ay kay Eliasib, ang ikalabing dalawa ay kay Hakim, ang ikalabing tatlo ay kay Upa, ang ikalabing apat ay kay Esebiab, ang ikalabing lima ay kay Bilga, ang ikalabing anim ay kay Immer, ang ikalabing pito ay kay Hesir, ang ikalabing walo ay kay Apses, ang ikalabing siyam ay kay Petaaya, ang ikadalawampu ay kay Hesasiel, ang ikadalawamput isa ay kay Hakin, ang ikadalawamput dalawa ay kay Hamul, ang ikadalawamput tatlo ay kay Delaaya, ang ikadalawamput apat ay kay Masaaya. Ito ang ayos nila sa kanilang paglilingkod upang pumasok sa bahay ng Panginoon ayon sa alituntunin na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng kamay ni Aaron na kanilang magulang, gaya ng iniutos sa kanya ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, at sa nalabi sa mga anak ni Levi, sa mga anak ni Amram, si Subael, sa mga anak ni Subael, si Hehedayas, kay Rehabaya, sa mga anak ni Rehabaya, si Isayas ang pinuno, sa mga Israhita, si Selomot, sa mga anak ni Selomot, si Hat, at sa mga anak ni Hebron, si Heraya ang pinuno, si Amarayas ang ikalawa, si Hahasiel ang ikatlo, si Hekaman ang ikaapat, ang mga anak ni Uziel, si Mika, sa mga anak ni Mika, si Samir, ang kapatid ni Mika, si Isaya, sa mga anak ni Isaya, si Sakarayas, ang mga anak ni Merari, si Mahali at si Musi, ang mga anak ni Hasaaya, si Beno, ang mga anak ni Merari, kay Hasaaya, si Beno, at si Soam, at si Sakur, at si Ibri, kay Mahali, si Eliasar, na hindi nagkaanak, kay Kis, ang mga anak ni Kis, si Hiramiel, at ang mga anak ni Musi, si Mahali, at si Eder, at si Herimot. Ang mga ito ang mga anak na mga Libita ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Ang mga ito naman nagsapalaran din na gaya ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Aaron sa harap ni David na hari, at ni Sadok, at ni Ahimelech, at ng mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga saserdote at ng mga Libita, ang mga sangbahayan ng mga magulang ng pinuno, gaya ng kanyang batang kapatid. Unang mga Kronika, Kabanata 25. Bukod dito'y si David at ang mga punong kawal ng hukbo ay nagsipaghiwalay sa paglilingkod ng ilan sa mga anak ni Asap, at ni Heman, at ni Hedutun, na magsisipurin na may mga alpa, at mga salteryo, at may mga simbalo, at ang bilang na nagsigawa ng ayon sa kanilang paglilingkod. Sa mga anak ni Asap, si Sakur, at si Jose, at si Metanayas, at si Asraela, na mga anak ni Asap, sa ilalim ng kapangyarihan ni Asap na siyang pumuri ayon sa utos ng hari, kay Hedutum,
Ang mga anak ni Jedutum, si Hedalayas, at si Sesi, at si Hesaayas, si Hasabayas, at si Matitayas, 6, sa ilalim ng kapangyarihan ng kanilang ama na si Jedutum na may alpa, na siyang pumuri na may pagpapasalamat at pagpapaunlak sa Panginoon. Kay Heman, ang mga anak ni Heman, si Bukaya, at si Matanaya, si Uziel, si Sebuel, at si Jerimot, si Hananias, si Hanani, si Eliata, si Gidalti, at si Romamti-Eser, si Hosbekasa, si Maloti, si Otir, si Mahasayot. Lahat ng mga ito'y mga anak ni Haman na tagakita ng hari sa mga salita ng Diyos, upang magtaas ng sungay, at ibinigay ng Diyos kay Heman ay 14 na anak na lalaki at 3 anak na babae. Lahat ng mga ito'y nangasa ilalim ng kapangyarihan ng kanilang ama sa pag-awit sa bahay ng Panginoon, na may mga simbalo, mga salteryo, at mga alpa, sa paglilingkod sa bahay ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng hari, sa makatwid bagay si Asap, si Jedutum, at si Heman. At ang bilang nila, pati ng kanilang mga kapatid na mga tinuruan sa pag-awit sa Panginoon, lahat na bihasa ay 288, at sila'y nagsapalaran sa ganang kanilang mga katungkulan. Silang lahat na para-para, kung paano ang maliit ay gayon din ang malaki, ang guro na gaya ng mga alagad. Ang unang ang kapalaran ay kay Asap na nahulog kay Jose, ang ikalaway kay Hedalayas. Siya at ang kanyang mga kapatid at mga anak ay 12. Ang ikatlo ay kay Sakur, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ikaapat ay kay Isri, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ikalima ay kay Netanayas, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-6 ay kay Bukaya, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-7 ay kay Hezarela, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-8 ay kay Hasahayas, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-9 ay kay Matanayas, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-10 ay kay Simi, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-11 ay kay Azareel, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-12 ay kay Hasabayas, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-13 ay kay Subael, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-14 ay kay Matitayas, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-15 ay kay Jerimot, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-16 ay kay Hananias, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-17 ay kay Hosbekasa, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-18 ay kay Hanani, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-19 ay kay Maloti, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-20 ay kay Eliata,
sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-21 ay kay Utir, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-22 ay kay Hidalti, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-23 ay kay Mahasayot, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12. Ang ika-24 ay kay Romamtieser, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, 12.